another flight test na naman ni Abata. At ngayong gabing ito, sinubukan kong kumuha ng video in low light mode, meaning hindi ganong kaliwanag para malaman ko ang quality ng output niya. At yung video na nasa taas, yan mismo yung video na dinownload ko mula sa drone memory. At yung video sa baba, yan naman yung video na nirecord ko sa phone ko habang nakakonect ito sa DJI Goggles 3. Napabilib din naman ako sa quality ng output video na galing sa drone. Walang noise at napaka-smooth ng galaw ng drone kumpara dun sa DJI Goggles 3 na halos makapapansin mo na nagpi-flicker pa yung ilaw at saka medyo gumagalaw-galaw pa yung drone, nakukuha pa niya yung movement ng drone. Kung mapapansin nyo dun nga pala sa video sa baba, yung circle na puti sa gitna, yan nga pala yung pinapalo ko habang gamit ko yung RC motion controller. Kapag may circle ka na nakikita, that means kahit anong galaw ng kamay mo ay susunod na yung drone sa movement ng kamay mo. Pero kung wala yung circle na yan ay mananatili lamang na nakahover yung drone mo. Yan yung time kung saan pwede kang mag-adjust ng settings ng camera mo o kaya settings ng DJI Goggles 3 mo. At pwede mo rin i-connect yung DJI Goggles 3 gamit ang isang Type-C connector direkta sa phone mo. Nakaka-excite talaga magpalipad kay Abata 2. Para na naman akong baguhan sa pagpapalipad ng drone. Pasensya na nga pala kayo kung bahay ko lang yung nakikita nyo sa drone ko. Wala nga pala kasi akong time magpalipad sa labas at karamihan na rin sa lugar dito sa Singapore ay restricted area na sa mga drone. At kailangan ko pa rin siyang i-register bago ko siya mapalipad sa labas. Pero next time, susubukan natin magpalipad. Meron naman dito mga area na tinalaga yung gobyerno o yung CAAS na pwede ka magpalipad ng drone. Problema nga lang sa mga lugar na yon ay wala kang makukuha ng magagandang buildings, kundi puno at damo. Hanggang sa susunod po na video ulit natin. Salamat po sa panonood.